Mga katim, oh. At parang ano na, fall, parang official fall na, oh. Oh. Ayun yung subway. Ayan, oh. Kailangan nyo yan. Grabe, oh. Nagbagsakan na yung mga ano. Dito tayo nga sa TNT. Tinanggal ko na yung ano, mainit pala sa labas. Yung sweater. Kain tayo rito ng ano, tanghalian. Yun. At dito tayo sa ano, tingin natin. Dito tayo kakain mamaya dyan sa kumipwesto tayo dyan. Sarap dito, maraming ano, yung mga Chinese food talaga. Yun lang, bago kumain, maghahano muna. Ano yan? Lego. Ah, Lego yan? Oo. Oo. Galing. Ngayon ako nakita ng Doraemon. Thank you. Dumadami yung product ng TNT ng ganyan, eh, no? Ito marami yan, yung pang buhok. Yan. Ay, ito yung sombrero nila, oh. Ito ba yan? Lila ko. Walang gana tao ngayon, ha? Pero okay lang. Makakain tayo dun sa ano. Tingin-tingin muna, no? Oo nga, no? Ito yung mga Chinese product talaga, eh. Ganda pink. Mga kutsilyo to, eh. Ito yung gusto ko i-collect ko. Ay, stove! Mahal to. Ayun mo, 168. Ay, ito yung mabigat na sinasabi niya. Parang ano to eh. Yung isang kalabaw. Oo. The Crusade. Ito yung ano, mga katim mo. Maganda to sa ano, dito sa Calgary. Kasi dito, ano, dry dito, masyadong dry dito, no? Dito sa Calgary, iba yung hangin niya rito. Kaya kailangan nyo ng ganito. Yan, ito ang ginagamit namin para araw-araw. Bago matulog, paglabas ng bahay, yan. Yung nakasil ngayon, no? Uy, sale ngayon siya, oh. Panalo. Yan, kumuha kami. Ito yung ginagamit namin. Papahid nyo yan sa mukha nyo kasi kung di kayo titigyawatin, mangangati yung mukha nyo. Marami naman dito. Ay, meron ng 100%, oh.
Kinuha mo yung 100%? Pero hindi sila. Ay, hindi siya sale yung 100. Nakalagay? Ay, ano lang. Meron na siya 100% pala. Yan ang magandang gamitin sa ano. Dito sa Calgary ka. Iba yung hangin, iba kasi yung ano, iba yung hangin niya rito. Matapang, dry na ano, dry. Yun o mga katimo, ito na yung talagang pinuntahan natin dito. Yan, kakain tayo. Mami, ito masarap ditong gulay na to, no? Ha? Parang masarap dito. Ayan, kuha tayo muna ng ano natin, nilagyan. Para makakain tayo. Ayan, si Tahira oh, rice. Yung babayaran po ba dito yung isang bowl? Per gram. Titimbang lahat yan. Okay na yung rice mo? O, kunti ba? Unti. Unti. Ayan. Ayan. Kuha rin ako nito, masarap ito eh. Ano ba ito? Noodles. Yun. Masarap niya, no? Harap pa tayo ng ano natin dun. Sa kabila. Ito matamis ito eh. No? Ayoko yun. Matigas. Ay, masarap. Ito masarap din to. Ito ba yung ano, pilay? Sila. Yan. Ito wala yung isa yung gusto natin. Ito masarap pa yata. Kumanin natin yung mga kung masarap siya. Basta malambot. Bakit yung pork? Ground pork. Okay. Ito. Mukhang kakaiba to. Yan. May fish po yan? Dalawa lang po. Pwede to. Sarap oh. Isa lang. Lang. Yan. Ito yung manok oh. Panda. Oh, pareho lang yun. Ayun oh, na-shrimp po. Yung meron doon bagong lagay yung shrimp. Tingnan natin. Shrimp. Ito masarap ito eh. How do you weigh it? Ha? Yan. Ito chicken. Para iba-iba siya. Chicken kasi na. Masarap yung talong na yun. Ayaw nga. Ang bagay kasi sa kanin. Yan. Ito na in order natin. Hindi ka naglagay ng dahon? Panghandaan na. Vegetable? Hindi na, meron naman itong ano. Oh, there. Oh. Yun. Is pagka-scan, titimbangin niya. So, yun. Lagay sa akin. Lagay sa akin yun. Scan, ang galing ah. Tapos titimbang. Mahal kay Papa. Ba? Mas mabigat, may manok eh. Scan mo. 10. Ako 10 eh. 8 ka siguro. Oh. Galing ka, diba? Tapos may rice. Galing. Okay, CR lang ako. Ano ka? May pagkain natin. Oh, you pay. Kaya kunin mo na yung spoon. Spoon natin. Ayun natin drinks. Ay, oo nga. Saan ang water? Ayun o, kaya din ko kumuha. Sabi na naman, ayun. Ayun na sa harap, cooler. Top failed. Ulit. Saan ba? Diba? Oo.
taas. Yun. Okay. Wala tayong ano pala drinks. Ayun o, Yan. mamaya napaka ano tapos. Okay. Ha? Kahit doon tayo sa ano, yun, may kainan Yung doon. resibo pa kami. Ikaw na ko muna yung tubig. Hmm. Lahat dinala na lang natin yung 39. Tatlo na kami. Yun, may naman isa tayo. Doon na, ba't ang lapit? Eh, may tao din. Okay. Baka niya. Tatlo naman yun. Pin-order natin. Oh, Ano, masarap yung pansit mo. Chow mein. gulay. Natikman ko ngayon sa akin. Ano pala to? Ciao. Hey, Five. ciao. 5 Kim Soliman. May nakatawa na hindi nagkabay. Hindi ka na lang mag-dumpster. Okay yun. Ayoko nun. Malalim yun. Solve, may tira pa. Ayun ang gagawin Value Village. Value Village. Tapos doon naman sa atin, yung ano, Edu. Yari tayo kay Martin. Patay. Ang lapit na. Pero okay yan, malapit Malay mo lang. doon siya magtrabaho. Tsaka malapit lang sa atin. Hindi na tayo lalayo. Yung sa Goodwill kasi dyan, hindi kagandahan. Ang lamig. Kala ba hindi malamig? Hindi, nung uminom na ako malamig na tubig. Ano yan? Kaya may natira pa tayo. Yan, ibon, ang ingay ng ibon. Ah, yun. Hindi na makakapasok. Okay, hatap. Let's go. Yun, mga katimad, kauwi lang natin. Kaya galing natin sa ano, sa TNT, kumain tayo, busog na busog ako. Eh, yun nga. Umuwi na kami, tapos si Martin 3 o'clock ang out niya sa school. Eh, ilang araw na siyang ano, mga isang linggo na siyang nagko-commute, papasok tsaka pauwi. Eh, ewan ko lang ngayon bakit bigla siyang tumawag. Tatanungin natin kung bakit. Kasi mangyayari niyan, magugulo yung schedule namin. Kasi nga, iba-iba na yung mga schedule namin. Kaming apat, iba-iba na yung schedule nila kami katulad ng dati. Na pwede siyang maasikaso sa paghatid sundo sa school. Eh ngayon na kasi nakiusap kami sa kanya na magko-commute na siya. Kasi isang bus lang naman na sinasakyan niya, bus 1, 2, 3. Kaya yun nga, kataka kami bakit yun dapat nakauwi na siya. Yun dapat nakauwi na siya. Ito yung bus na inaano niya, bus 1, 2, 3. Eh hindi natin alam kung bakit na bigla magpapasundo siya ngayon. Tatanungin natin. Sunduin natin sabi sa ano, sa may landmark, sa may cinema. Katabi ng Notre Dame yun yung school niya. Sunduin natin siya roon. Okay, let's go. Yun o, mga katito na tayo. Nag-Stony. Tapos nag-exit 54 tayo para shortcut. Iwas tayo sa mga stoplight. Yun dito, siguro mga dalawang stoplight na lang ito. Nandun na tayo sa meeting place namin ni Martin. Yan. Dito naman kasi di naman ganun ka-traffic kung walang problema sa daanan eh. Kaya madali lang eh. Kaya problema natin kasi nagtataka ako bakit biglang ayaw na naman niya mag-commute. Pag ganyan kinakabahan kami eh. Kasi baka mamaya may nangyari na naman sa kanya hindi maganda sa school. Kaya ganun eh. Yan, kaya pagka ganyang may ganyan si Martin biglang ganyan. Nakakaba kasi nung mga nakaraang ano niya, nung mga grade na siguro mga grade 7 or 8, grade 7 or 8 yata siya noon. Eh nagka-problema siya. Doon sa mga kanyang classmates. Malapit na tayo, siguro mga 2 minutes nandun na tayo. Yan, bali ito na yung pinaka-school ni Martin yan.
Yung may mga bus stop na yung mga bata na yun. Galing yun sa, sa Notre Dame. Bali na dito siya ngayon sa kabilang side. Tumawid yata siya eh. Yan yung pinaka-school, malaki yan. Malaking school yan. Notre Dame. Yan, pag ganyan dapat patatawarin natin. Kasi sila ang importante. Mga pedestrian, importante yan. Yung landmark. Saan ko siya pupuntahan doon? Mali yata ako ng way ha. Yan yung school niya, mahaba hanggang doon sa dulo. Ito yung mga ano niya eh. Kasabayan yung mga galing doon eh. O diba? Tataka ako bakit ayaw na magbus eh. Isang ano naman yun, isang bus lang naman yung sasakyan niya. Nagtataka lang ako bakit ayaw niya magbus. Tayo sa kabila. Baka walang daan dun. Tayo sa may landmark mismo. Eh mga kasabay niya nasa bus stop eh. Yun o, at nakauwi na nga tayo mga ka-team. Bali binigyan ko na lang siya ng advice. Sabi ko pag gano'n, kasi minsan yung kanina nakita ko yung 3:30 na bus, punong-puno talaga ng mga bata. Talagang pag yung alam mo sa Pilipinas na nag-uuna, nag-aagawan. Kaya sabi ko sa kanya, ang technique diyan, kasi nung nasa Pilipinas akong ginagawa ko, hindi ako sumasabay sa kanila, sa mga tao. Bali lang maliit kang umuwi. At least yung pag sumakay ka naman, mapapahinga ka pa uwi, di ba? Kasi yung gano'n, siksikan, nakatayo ka na, ang layo nang ikutin isang oras di ba? Isang oras ka nakatayo. Kaya sabi ko, okay nang maliit kang pa uwi. Importante hindi hindi ka sumabay sa marami. Kaya talaga punong-puno yung bus, pagliko pa lang ng bus 1, 2, 3. Daming naiwan, tsaka dami. Sabi ko, gano'n ang technique mo, huwag kang sumabay sa kanila, kahit magpalit ka na lang, sabihin mo rin sa mga kasabay mo. Kaya gano'n yun, nakinig naman siya, kahit pa paano. Tapos sabi ko, iwasan din yung pagtawid-tawid. Hindi porket pagpindot mo doon sa ilaw, tawid ka agad, wag din. Ito kasi, merong hindi nakakapansin na umilaw na pala, may tatawid pala, meron dito yan, marami dito yan. Kaya sabi ko sa kanya, tinuturo ko rin sa kanila yan. Na pagtatawid, check mo muna, parang nasa Pilipinas, huwag kang aasar sa ilaw. Na porket umilaw na, tatawid ka na. Tsaka huwag kayong magaan ng headphone, huwag kang mag-earphone, para marinig mo kung may bumubusina sa'yo, di ba? Kaya yan yung mga advice na dapat yung parang isa-isip nila. Kaya sabi ko sa kanya, sana yung mga sinabi ko, isang beses ko na sasabihin yan, isipin mo na agad na gano'n ang dapat, gano'n ang para safe ka lagi, di ba? Yun lang at ito, nakauwi na tayo. Mamayang gabi daw, magpo-frost. Babagsak daw yung temperature mamayang gabi. Kaya yung daan nito, parang magpo-frost siya. Parang alam mo yung madulas. Yung madulas na daanan. Yun. Parang black ice yan. Black ice. Kailangan ingat-ingat. Yan, ingat-ingat na lang tayo sa pagbiyahe. Yun, at yun mga katim, at hanggang dito na lang ang vlog natin. Maraming salamat sa mga subscribers, sa mga silent viewers, sa walang sawang panonood, yung mga dati ng subscriber natin dyan, yung mga bago pa lang po nanonood ng vlogs natin, pasubscribe na lang po. At ito lang naman po yung vlog natin na pinapakita lang namin sa inyo yung araw-araw na bumubuhay namin, kung paano kami kumilos at gumalaw dito sa Canada, para yung maraming mga nakarating na rito na natutuwa na napanood yung vlog natin. Kasi punta sila, pag sa Calgary sila pupunta, isa-search lang nila yung Calgary, makikita nila tayo kung ano yung ginagawa natin. Tayo naman, pinapakita lang natin kung ano yung buhay na meron dito. Para hindi sila matakot, hindi sila mailang, hindi sila magdalawang isip na pumunta ng Canada. Di ba? Pinapakita lang natin yung totoong buhay sa Canada. Yun, maraming salamat at see you in the next vlog. Bye-bye. May chinelas pa ako. Mga kating, kagigising lang natin. Umalis daw si mama nila. Umalis si Ste. Natutulog ako siguro may pupuntahan yun. Hindi na ako ginising kasi na ako nakatulog 11 na ako nakatulog. Nagano pa ako nag-extend ako ng oras, bali hanggang 9:30 ako dun sa 9:30 na umaga. Mula 10 ng gabi hanggang 9:30 na umaga. Pagdating ko kanina, yun, linis ng konti dyan, tapos yun, kumain.
Kaya ito, nahigising lang. Hapon na. E pagtingin ko yun nga, umalis ng araw yun. Ano magkano ganap dito. Kulay ng buhok natin. Diba? Hindi pa tayo nagupit. Hindi pa ako nagupit na sarili ko eh. Yan. Maaraw ngayon. Kanina malamig. Hanggang umaga, gabi hanggang umaga malamig yun. Tapos ngayon, bilang umaraw naman. Hindi maintindihan niyo paano kaya yung masama pakiramdam ni si Maria sa mamang pakiramdam niya. Ako na masama rin pakiramdam ko. Bukod dun sa ilang 10 hours ako dun sa freezer. Di ba? Pero palabas-labas naman tayo kaya kahit paano, mga 2 oras, isang oras, 2 oras ka ron, malamig pa rin. Kaya ganun. Medyo paus tayo eh. Ayan. Wala tayo ibang kausap doon kundi yung yung bukalitik na yung nagbibigay ng kung ano yung kukunin mo, kung ano yung ipitik mo, yun lang kausap mo doon ng 10 oras. Kaya ganun. May iba nga doon napapanaginipan na yun eh. Kausap. Yung mga matatagal na rin. Yan at maya konti, pahinga tayo, tapos anong oras na ba? 5:30 pa lang yata. Hindi, alas 6 na ng magagabi na. Pero maliwanag. Buti maliwanag pa rin Okay. Yan at pahinga tayo konti, baka tulog pa ako ng mga 1 oras bago pumasok para dagdag lakas din natin sa magdamag. Diba? Yan at okay. Tignan ko lang naman at mami sasara natin itong garage kasi baka makalimutan natin nakabukas eh. Ito ang hirap pakainin itong mga to eh. Kailangan sinusubuan tayo. Yan. Ito yung yung asong yung pipilitin mong kumain. Comment nga po kayo dyan na may mga ganitong klaseng aso. Kung paano natin mapapakain ng maayos to. Kasi pag di sila kumain, nagkakaproblema sa kanilang dog food na yan ayaw kumain eh. Kailangan susubuan mo siya. Pareho yan si Chico at ito. Si Winnie kumakain eh. Itong dalawang to, itong mga chihuahua na to, ang hirap pakainin. Yan kailangan susubuan mo pa. Sachi. Kailangan pipilitin mo kasi walang laman yung tiyan eh. Kasi ang mga chihuahua, yan eh. Malapit sa mga yung acidic. Yun mga katim may mga dahon-dahon na Fall. Dito tayo ngayon sa Northfields. Ito yung may-ari, di ba? Nakausap mo na yun. Ayun lang, wala tayong coins. Kailangan may coins to. Wala nga rin ako eh. Naubos eh. Kinuha ni Martin eh. Hindi pa tayo nakapagpa-coins eh. Check natin dito baka meron. Wala. Hauler yan eh. Marami rin ang rito eh. Kaya lang na gabi na kaya pag umaga to eh. Marami to mga tira-tira natin. Bus lakas ng nito Yan, ito nag-aano rin ako dito sa store na to. Ako rin nag-aano ng coke dito sa Northfields. Ang mahal naman ng ang mahal ng bigas. So kailangan talaga abangan mo yung sale nito. 8 kilos, 25. Yung yan rooster. Ito naman yung 2 dragon, long green, 17. Dito tayo sa 17, di ba? Masarap din naman yan, subok namin yan eh. At saka ito, mas mura to. 38 siya sa 48. Pareho lang siya 18.1. Diba ang mahal ng rooster? Grabe. Dito na tayo sa yan yan, kabisado namin tong tatak na to eh. Yan yung una-una naming bigas na kinakain. Mas mura siya. Yun tayo sa mura. Ang mahal ng rooster na yun. Hindi natin kailangan yung ganun kamahal na bigas. Hindi tayo mas siya. 17 lang, diba? Yung 25. Ang laki ng diferensya. Yan. Dito tayo ngayon sa loob ng Tim Hortons. Ayan ba yan?
Ay, oo. Yun o, mga katim, tumambay muna kami rito. Bali, pagkatapos ng listi sa kliyente niya. Ano na, 9 o'clock pa lang naman. 9 o'clock pa lang naman. Coffee, tsaka fresh vanilla, malamig. Yan. Tsaka ano ako ngayon eh, wala akong overnight ngayon. Last overnight ko kanina. Kaya, banding lang tayo muna habang may time. Minsan lang yan eh. Kasi, pagkatapos ng linggo na to, bukas Monday, hanggang Sabado na naman yun, bakbakan na naman sa trabaho. Kaya ito lang yung quality time para Tim Hortons. Ito natin order natin. Ito in order namin sa sa Tim Sub. Meron sila nito. Tawag dito? Soup, chicken soup o chicken malaman oh. Chicken noodle soup. Ito yan sa Tim Hortons. Sarap yan, malasa. Coffee, fresh vanilla, meron kami rito. Ito gusto ko to eh. Yan, ito yung pinaka gusto ko yan. Sour cream. Pagtagal nito, natutunaw na yung kutsara. Bukla. Top. Oh, mga ka-team, ayan, kumakain tayo. Bali, ano natin ngayon? Second day natin sa sa Coke. Yan, nagbaon ako ng rice. Nilagyan ko ng century tuna. Nilagyan natin ng patis. Hinalo-halo ko na para parang fried rice na lang siya. Medyo malamig siya kaya lang wala tayong oven eh. Importante doon magkalaman yung tiyan natin. Mainit naman yung tiyan natin. Kahit malamig yung pagkain, okay na yan. Kasi mahirap yung malipasan ng gutom. Yan, nakakapag-break tayo. Kasi minsan ang trabaho parang yan eh. Parang problema, parang pagsubok yung trabaho. Merong magaan, merong mabigat. Yan. Ganun lang yan eh. Parang balance lang naman yan eh. Ni ilang araw kang mabigat, may ilang araw kang magaan lang. Yan. Kaya ang trabaho parang lang yan eh. Problema sa buhay tsaka pagsubok sa buhay. Kaya ito, kain muna tayo. Nandito tayo sa Fresco. Nagliligpit sila ng mga karamihan kasi mga ka-team, karamihan dito yung mga ibang lahi. Iniiwan lang kung basta-basta kasi yan eh, mga postcard. Tapos ang gagawin nila, ay ganyan, may nakaiwan dun oh. Minsan ang mahirap kasi dyan, nakatapat sa yung nakapark ka, si iwan niya sa tapat na sasakyan mo. Nangyari na nung nakaraang linggo, nangyari yan eh. Malakas yung hangin. Ang dami kayang kotseng tinamaan. Yung mga postcard na hindi nagbabalik. Kaya pa kayo, check nyo yung kotse nyo kung may katabing postcard. Kasi pag malakas ang hangin, diyan nangyari sa Costco. Pero madalas sa Costco, hindi nagbabalik. Ang dami sasakyan ang nagasgas dahil dun sa hindi nila binabalik yung postcard. Kagaya sa araw, nakatayo ako rito. Iwan lang nila yan dyan, sa alis na. Yung mangyayari dyan, dito sa Calgary, ang lakas ng hangin dito pag umangin. Nung nakaraang araw, yun nga, kinuwento ni Stay kasi nandun siya sa Costco eh. Ang daming tinamaan na sasakyan na dahil sa nakakalat na postcard. Kaya dapat hindi tayo ng ganyan, diba? Kaya lang, wala tayong magagawa. Minsan kahit malapit na yung paglagayan, iiwan pa rin nila eh. Wala tayong magagawa eh. Mga ka-team oh. At parang poll, parang official poll na oh. Oh. Ayun yung subway. Ayan oh. Grabe oh. Nagbagsakan na yung mga oh. Yan, nandito tayo sa may ngayon eh, sa Landmark. Ito yung pinakamalaking sinihan dito. Ayan oh. Ayan. Sinunod natin si Martin. Martin, pumasok ka ba? Hindi. Pumasok ka? Wow. Nanood siya ng ayan. Kasi maganda yung upuan kasi dito parang gumagalaw din. Ayan. Tapos pagtingin namin ito, lagas na yung mga di ba? Ayan. Fall na mga ka-team. Ala. Malamig na kasi siya, malamig na. Nakita mo na yung pagiging ng fall. Lalagas talaga. Tingnan natin yung pasok tayo sa loob. Check lang natin kung yung itsura. Di pa ako nakapasok dito sa Landmark eh. Sila ilang beses na naglabas-pasok dito eh. Yun, malaki. Ganito malaki rin. Malaki rin pala. Okay ito yung palabas yata pinanood ni Martin. Yun. The Marble. Okay. Ito lang pala yun.
Yung ko sa yung sinihan dyan. Dito sa may ano, Country Hills. Landmark. Sa Pilipinas may landmark din, di ba? Dito may landmark din. Ito, dito ko magabayad. Ayun yung mga cinema dito sa loob niyan. May konting palaruan. Yan. Dito yung sinihan. Ito yung mapalabas, oh. Pag gusto mo manood dyan. May pwede kang magbayad ng mga online. Yan, dito tayo. Ito nga. Kahit yung mga ano, pagkain. Popcorn. Yan. Ito yung pinakaano niya, loob. First time ko lang nag-ano rito, pumasok sa landmark na sa tagal namin dito. Eh sila, ano, sanay sila manood ng sine. Tayo hindi naman tayo nanonood ng sine. Taga ano lang ako, taga Sundo. Laging doon lang ako sa labas. Yan, okay. Tinignan ko lang yung loob para makita rin natin pare-pareho. Let's go. Tayo. Katatapos lang ng ano, ng duty ko sa ano, sa Coke. Si Shakira sinundo na, tapos si Martin sinundo na rin. Sabay-sabay na kami tatlong uwi. Hintay na kami ni Stay sa bahay. Okay, let's go. Missing someone